Overshadowed by a strict and emotionally distant military father, Ariella, a 17-year-old girl, grows up under harsh discipline and fear. Para sa kanyang ama, ang parusa ay bahagi ng pagpalaki. Ngunit may isang pagkakamali si Ariella na kahit ang kanyang ama ay hindi niya kayang parusahan. Madalas parusahan si Ariella ng kanyang ama tuwing siya'y sumusuway sa mga itinakdang alituntunin nito. Sa isipan ng ama, ang lahat ng ito ay paraan ng pagprotekta upang hindi siya mapagsamantalahan, maliitin o mapahamak sa mundong kanyang kinatatakutan. Ngunit ang disiplinang ito ay nauuwi sa kalupitan. Isang gabi, pinarusahan si Ariella sa labas ng bahay. Pinilit magsuot ng mahaba ngunit sirang damit bilang paalala na ang takot, hindi pag-unawa, ang umiiral sa kanilang tahanan. Isang araw, nagpasya si Ariella at ang kanyang ina na mag-picnic sa isang tahimik at liblib na lugar. Sa biyahe, kinumbinsi ni Ariella ang kanyang ina na siya ang magmaneho pauwi. Tumanggi ang ina dahil mabanging at mabato ang daan. Ngunit kalaunan ay pumayag din. Sa kasamaang palad, habang ginagabayan ng ina si Ariella sa masikip at delikadong daan, isang aksidente ang nangyari. Nabunggo ang sasakyan, tumama ang ulo ng kanyang ina, at ito ay nakoma dahil sa matinding pinsala. Lubhang natakot si Ariella, hindi lamang sa nangyari, kundi sa parusang maaring ipataw ng kanyang ama. Pagkatapos ng insidente, unti-unting nagbago ang ugali ni Ariella. Maging sa bahay ng kanyang lola, naging suwail siya at palaban. Lalong tumindi ang kanyang paglalaban sa istriktong ama. Nais niyang ipakita na hindi na siya bata. Bilang isang teenager, hinahanap niya ang kalayaan at sariling pagkakakilanlan. Habang naglalakad mag-isa, nadaanan si Ariella ng 4 na lalaki na may masamang balak sa kanya. Dala ng takot at pagkabigla, nawalan siya ng kontrol sa sarili. Dahil dito, bigla siyang pinababa at iniwan sa gilid ng daan. Isang araw, tumakas si Ariella at napunta sa isang farm kung saan niya nakilala sina Ben at Seaton, kapwa manggagawa roon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Maya. Dito, nagsimula siyang magpakita ng ibang anyo ng sarili, mas mapusok, mas sugatan, at mas naghahanap ng pakarusahan sa sarili. Sinubukan niyang ilapit ang sarili kay Seaton, isang dating sundalo, ngunit tinanggihan siya nito. Dahil sa galit at pagkasuklam sa sarili, nagkulong si Ariella sa isang refrigerated fan na ginagamit sa imbakan ng mga sariwang bulaklak. Isang tahimik at malamig na lugar na sumasalamin sa kanyang kalooban. Doon niya unti-unting nalaman ang katotohanan tungkol kay Ben. Ang ama pala ni Ben ay namatay sa isang bigong special military operation. Ang responsable sa misyong iyon, ang commanding officer, ay walang iba kundi ang ama ni Ariella na sa halip na maparusahan ay napromote pa. Sa kabilang banda, matagal nang binabagabag ang konsensya ng ama ni Ariella. Paulit-ulit niyang sinusubukang humingi ng tawad sa pamilya ni Ben, ngunit hindi ito kailanman tinanggap. Nang malaman ni Ariella ang buong katotohanan, agad siyang tumakas sa farm. Mas litong-lito, mas wasak at mas naghahanap ng parusa. Sa kanyang paglayo, napunta siya sa panganib. Sa takot at kaguluhan ng isipan, gumawa siya ng desisyong naglalagay sa kanya sa kapahamakan. Isang hakbang upang ipaalam sa kanyang ama kung gaano siya kasira sa loob. Sa pamamagitan ng tawag sa telepono, nalaman ng ama ang kanyang kinaroroonan. Gamit ang signal ng telepono, agad siyang natunton at nailigtas. Sa huli, nagharap ang mag-ama. Sa unang pagkakataon, hindi parusa ang namagitan sa kanila, kundi pag-amin. Pag-amin sa mga kakulangan, sa mga lihim, at sa mga sugat na matagal nang binabaliwala. Ang Broken Mirror ay kwento ng isang pamilyang basag at ng katotohanang minsan ang pinakamahirap ay hindi ang pag-aayos ng sirang salamin, kundi ang pagharap sa refleksyon ng sarili.
Kung may aral na iniwan ng broken mirror, ito ay ang kahalagahan ng pag-unawa bago ang paghuhusga. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na kwento.